Okay guys, welcome back sa ating channel. Another video, another airdrop na naman ang pag-uusapan natin. And for today, ang target naman natin ay ang Eigenlayer. Okay, so ang Eigenlayer ay nakakuha ng funding worth $64.5 million led by Blockchain Capital, Coinbase Ventures, tapos Polychain Capital, nandyan din sila. Eigenlayer guys ay ang mother ng LRT or Liquid Restaking Tokens. Okay? So, pag nagpunta tayo sa website ni Eigenlayer, makikita natin yung ecosystem niya. Ito yung mga kasali. Rocket Pool, Stader, Origin, Lido, Coinbase, Anchor, Stakewise, Swell, and Wrap Beacon. So, yun yung mga nasa ecosystem niya dito sa website niya. And nung December 2023, ang total na TVL or total value lock na ni Eigenlayer ay $1 billion. And right now, ay alam ko mas mataas na to eh. So paano ba natin to ifa-farm or paano tayo makakasali if ever na magkakaroon sila ng airdrop? Ano ba yung possible criteria? So ang pinaka-possible na criteria dito is mag-stake tayo ng Ethereum dun sa mga ecosystem na connected sa kanya. At ito yung mga ecosystem na napili kong pag-stakean ng aking mga Ethereum. Meron tayo 4 dito. Yung dalawa kasi dito, wala pa rin silang sariling token. Yung EtherFi, tapos yung Swell. Etong dalawa na to, wala pang sariling token. Pero itong dalawa, yung Lido at saka yung Rocket Pool, meron ng sariling token. Pero nag-stake pa rin ako dito. Dahil kung makikita nyo sa Eigenlayer nga, Rocket Pool, nasa ecosystem siya. Tapos yung Lido, nandun din. So, nag-stake din ako sa kanya para if ever mahagip tayo ng airdrop. What you need here guys is Ethereum, native Ethereum. Nasa Ethereum mainnet network. So kung titingnan natin yung mga market cap ng dalawa na to, yung Lido at saka yung Rocket Pool, punta tayo sa coin market cap, makikita natin na yung Rocket Pool merong market cap na $594 million. And yung Lido naman, merong $2.7 billion in market cap. So ganun kalaki yung market na to. So malaki talaga. Kaya ako, ayoko palagpasin to. Unang-unang gagawin natin para maging possible, mapabilang tayo sa possible airdrop ng Eigenlayer, mag-ipon tayo ng points or mag-stake tayo sa mga ecosystem na connected sa kanya. And unang-una na nga dito is yung EtherFi. So kung makikita dito, naka-stake ako ng 0.1 ETH. EETH nakalagay niya kasi EtherFi Ethereum. Tapos ito na yung nakuha kong points. Kung makikita nyo dito, dalawa yung points. May EtherFi points and may Eigenlayer points. So, kaya ako to napili na magpag-stakean kasi may Eigenlayer points. So, para saan yan? Who knows? Hindi natin alam. Baka possible airdrop. Tapos, meron din EtherFi loyalty points. So, baka sakali, di ba? Baka sakali magkaroon din ng token si EtherFi. Hindi natin alam. So, at least, meron tayo if ever. Ang gagawin mo lang dito, punta ka lang dito. Yung mga link, guys, na gagamitin natin dito sa video na to, ilalagay ko lang sa description box natin sa baba. So, click nyo na lang lahat doon sa description box below. So, di ba, given na meron tayong Ethereum sa MetaMask wallet natin, dapat Ethereum mainnet, syempre, stake tayo. 0.1 ETH, tapos ma-receive natin 0.1 EETH sa EtherFi. Tapos, click mo lang yung stake, tapos continue, tapos confirm mo lang. Ako hindi ko nag-confirm kasi naka-stake na ako eh. So, gagamitin ko pa ibang Ethereum po sa ibang mga bagay pa. Okay? Tapos, pag naka-stake ka na, punta ka sa portfolio mo. Dito mo makikita kung magkano yung naka-stake mo. Tapos, dito mo makikita yung mga points mo. Yung points, guys, is every hour yata. Itong Eigenlayer points. Oo, every hour. Every hour dumadagdag. Tapos, itong loyalty points, ayan, tutok nyo lang dyan. APR. So, kumikita rin yung Ethereum dito Hindi lang siya nakatambak lang. Meron din siya 3.5% APR. So, may interest na dumadagdag. Hindi lang siya naka-display lang dyan. Tapos, kung ayaw nyo nang mag-stake, kung gusto nyo nang withdraw Ethereum nyo, punta lang kayo dito ulit. Click nyo lang to. EETH to Ethereum naman tayo. Yan, EETH to Ethereum max. Tapos, request withdrawal. Pag nag-withdraw tayo dito, ito tingnan nyo guys. Yung 0.1 ETH na nilagay ko dito dati, tumubo na ng 0.000128. Diba? So, at least kumita na kahit konti. Balik tayo. Request withdrawal, meron siyang, ayan, makikita nyo, 7 days exit, tapos plus 7 days pa
for validator. So, total of 14 plus days bago mo makuha yung in-stake mo dito kung gusto mo na mag-withdraw. Ako kasi hindi ko to kukunin hangga't hindi pa lumalabas yung airdrop. Or kung walang airdrop, kunin ko to pag magbebenta na ako, 2025 na lang. So, ganun lang dito sa EtherFi, ganun lang. Tapos, next naman tayo sa Swell. Ay, ito pala muna. Meron ni referral dito sa EtherFi. Pwede ka mag-refer. Referral link, copy mo lang yan, tapos i-share mo sa mga kaibigan mo. Points earned by friends staking. Ito hindi ko alam kung para saan tong points na to eh. So, who knows? Basta yan, may points. So, yan. Dito sa EtherFi, ganun lang gagawin mo. Next naman tayo, sa Swell naman tayo. Again, yung link nito, nasa baba lang ng ating video. Pag nandito ko na, syempre connect wallet lang muna. Tapos again, stake natin Ethereum natin. Tapos makakakuha tayo ng SWETH. Kasi Swell naman, SW naman siya. Okay, dito, ang suggested ulit is 0.1 ETH. Pero syempre, kung magkano lang yung kaya ng budget, no, yun yung gawin nyo. Pero suggested is 0.1 ETH. Tapos, click mo lang yung stake. And then, continue. Tapos, confirm mo lang. Again, hindi ko tayo confirm kasi meron na ako naka-stake dito. Tapos, pag naka-stake ka na, pumunta ka dito sa Voyage. And dito makikita mo, meron kang nakikitang pearls. Ito parang points yung reward system dito. So, kung para saan to, hindi natin alam. Malalaman natin sa future. Maybe airdrop din. Okay? Kaya itong dalawa na to yung napili ko na pag-stakean din para dito sa Eigenlayer, possible airdrop. Kasi pareho silang connected sa Eigenlayer and pareho silang wala pang token. Nakita naman natin yung Rocket Pool at saka yung Lido. Tignan nyo naman yung market cap, ang lalaki. Diba? So, ito yung possible nating makuha or makashare tayo sa market nila kapag naglabas tong dalawa na to ng sarili nilang token. Tapos, meron din tong referral link. So, create link, copy mo lang. Tapos, share mo rin sa friend mo. Tapos, next one naman is itong Lido. Lido.fi. Again, yung link nasa baba lang. Ang gagawin naman natin dito, click mo lang itong stake now. Ito. Tapos, Ethereum. Ethereum tayo mag-i-stake. Mainnet. Stake now. So, pupunta tayo sa new tab. And then, click mo lang yung connect wallet. Tapos, trust wallet. Couldn't connect. Wait lang, refresh ko. Ay, naka-connect na pala ako. Basta connect ka lang dyan. Tapos, ilagay mo rito kung ilan yung Ethereum na i-stake mo. Sa akin, 0.01 lang yung nakalagay, oh. Tumubo na ako ng 0.003. 0.01 lang dati to, eh. So, dagdagan ko na lang. 0.04. Stake. Let's continue. And then, confirm. Ito yung gas fee, 160. So, medyo mura ngayon yung gas fee sa Ethereum network, ah. Again, guys, lahat ng link na ginamit natin dito sa video na to, nasa description lang sa baba. So, medyo ang tagal nung process. Ayan. Okay na. So, total stake ko na is 0.05 Ethereum. Tapos, yung rewards natin, dito natin makikita. Tingnan nyo yung mga kinita ko last time. Ito, dahil 0.01 lang in-stake ko before. Ayan, konti-konti lang yung kinita ko. 0.003. Okay, at least, tumutubo. Diba? Average APR is 4.1%. Hindi lang naman yung nakatambak dito Ethereum natin na walang nangyayari. Kumikita pa din yan. Tapos, copy link. Ito yung parang referral din. Hindi ko alam kung ano yung makukuha mo dito kasi wala naman ako referral din dito. So, copy mo lang yan. Isend mo sa tropa mo. Bahala ka na. Tapos, dito kung gusto mo rin mag-withdraw, kung gusto mo nang i-withdraw yung pera mo, punta ka lang sa withdrawals. Tapos, max natin. Tapos, ito, use Lido, 1:1 yung palitan. Ang waiting time is 1 to 10 days. So, pag nag-request ko ng withdrawal, balik ka 1 to 10 days. Tapos, dito yung claim. Pag pwede na i-claim. Ganun lang siya. So, ayun. Again, pag nag-request ka ng withdrawal dito sa Lido, 1 to 10 days yung aantayin mo. Tapos, punta ka sa claim. Tsaka mo i-claim yung Ethereum mo. And then, okay na yan. Punta naman tayo sa Rocket Pool. Again, yung link nasa video, nasa description lang sa baba. Tapos, connect wallet lang tayo dito. Disconnect muna ako. Connect. Yan. Pagpasok mo sa website na to, connect wallet lang. Check mo lang to. MetaMask. Tapos, connected ka na. And then, yung Ethereum mo,
Gare, dagdagan ko rin to. 0.04. Stake tayo. Continue. Gas fee 732. Ang laki. Biglang, nakita nyo guys, biglang lumaki. Kanina 160 lang. Anong nangyari? So, reject ko muna yan. Hindi muna magdadagdag. Ang taas dun. Pang buffet na yun ah. So, ganun. Basta pag nag-stake ka dito, lagyan mo lang kung ilang Ethereum dito, tapos stake and then confirm mo lang. Ganun lang siya. Tapos kung ayaw mo na, kung mag-unstake ka na, dito naman sa taas, max mo lang to. Yung RETH mo, kasi Rocket Pool, RETH, ma-receive mo na yung Ethereum mo. Tapos, unstake mo lang yan. So, ganun lang kadali mag-withdraw. Again, dito sa dalawa na to, sa Lido at saka sa Rocket Pool, kahit magkano Ethereum, okay na siguro dyan. Kasi parehas silang may token eh. So, at least meron lang tayo naka-stake dito. And dito sa dalawa, sa EtherFi at saka sa Swell, suggested it is 0.1 ETH para makapasok tayo sa possible airdrop criteria nila. Kasi baka gawin nilang criteria, at least 0.1 ETH na stake. At least, pasok tayo. Diba? Kasi minsan ganun yung ginagawa nila eh, para maiwasan yung mga nagfa-farm or yung mga madaming wallet, nag-send lang ng 0.01 ETH, tapos sobrang daming wallet, ma-farm yung airdrop nila. And yun yung iniiwasan nila. So, kaya suggested 0.1 ETH dito sa EtherFi at saka sa Swell. Pero kung wala talaga is, kung magkano lang yung kaya, baka sakali, diba? So, yun lang guys, ganun lang kadali i-farm itong Eigenlayer na possible airdrop. Again guys, pag ginawa mo to, hindi naman sure ball na makakakuha tayo ng airdrop. Possible lang. So, keep that in mind. Kaya yung ilalagay nyo rito, make sure na extra money nyo lang. And hindi nyo gagamitin kinabukasan or next week, next month, pambili ng pampers, pambayad ng kuryente, pangrenta ng bahay, and whatsoever. Extra money nyo lang, okay? So, yun lang guys. Sa mga medyo nabilisan, meron kami hindi naintindihan, panoorin nyo na lang ulit yung video, tapos post nyo sa mga part na medyo nalalabuan kayo. And yun lang, kung nakapulot ka ng value dito sa video na to or nagustuhan mo yung video natin na to, don't forget to subscribe, like, and comment. So yun lang mga pare ko, peace out, God bless, bye bye.